Gaano kaya kahirap ang buhay ng isang taong ketongin o may leprosy noong panahon ni Jesus? Gaano kaya kahirap? Well, physically, ang taong may ketong o may leprosy ay nagkakaroon po ng deformity ang katawan. At yung affected na area ay nagkakaroon po ng loss of sensation. Di nakakaramdam. Di nakakaramdam. Kaya nga po pag nasusugatan ang isang taong may keto o ketungin, yung part na affected, ay hindi niya namamalayan na siya'y may sugat. Kaya malaki po yung chance na lalala yung sugat dahil hindi namamalayan. Dahil hindi namamalayan. So physically, hirap po siya sa buhay. Di ganun kadali. Socially, ang taong may ketong o ketongin, ayon sa first reading, ay inihiwalay sa community. Inihiwalay. Bakit? Dahil ang leprosy po ay contagious. Nakakahawa. Nakakahawa. Nang ibig sabihin, pag inihiwalay ka, di mo na makikita yung pamilya mo, yung mga kaibigan mo. Wala. Nasa labas ka ng community. Mag-isa ka na mamumuhay. Sineseparate ka from the clean ones. Sineseparate. Yung first reading natin mula kay Leviticus, makikita natin na ang taong may ketong ay marumi. At pupunta siya sa pare, pag may ketong, para ipahayag sa community na marumi siya. Halimbawa ngayon, dadalhin dito, ipahayag marumi to. Gaganunin. So, hindi ganun kadali. Hindi ganun kadali. Ang sabi sa first reading, ang taong may ketong ay magsusuot ng winarak na damit para manotice. Dapat di siya magsuklay. Takpan ang uso at sumigaw na marumi ako pag may papalapit na tao. Ang hirap nun. Hindi ganun kadali. Spiritually, ang taong may leprosy ay kinoconsider ng community na impure, unclean. At ang tingin na community, kaya ka nagkakaganyan, dahil ikaw ay sobrang makasalanan at ikaw ay pinarurusahan ng Diyos dahil sa kasalanan. So in general, kung titingnan natin, ang buhay ng isang taong may leprosy ay parang hopeless na buhay. Madilim na buhay. Di ka pwedeng lapitan, di ka pwedeng lumapit sa iba. Mayroong distance, na naghihiwalay. Mayroong gap na naghihiwalay. Sa ating gospel today, ang kwento ay tungkol sa isang taong may ketong o ketungin, and he encountered Jesus. He encountered Jesus. Dalawang bagay po na dapat natin tingnan sa ating gospel today, yung attitude ng taong may ketong at yung attitude ni Jesus. Tingnan natin yung taong may leprosy. Lumapit siya kay Jesus. Take note, bawal lumapit yon. Lumapit siya kay Jesus, nakiusap siya. At sabi niya, kung gusto po ninyo, mapalilinis po ninyo ako. Lumapit siya. One word.
Humility. Humility. Di siya natakot, di siya nahiya. And He did not dictate. Ito po ang gusto ko. Hindi siya gano'n. Sinubmit niya sarili niya, Panginoon, kung gusto po ninyo, mapagagaling po ninyo ako. Kung gustuhin po ninyo. Normally, karamihan sa atin, ang ginagawa natin, pine-present natin sa Diyos ang gusto natin. Panginoon, ito po ang gusto ko. Hindi nawawala yung vocabulary yung ako, ko. Palaging ang nagiging sentro ay ako. Ito ang gusto ko, Panginoon. Hindi yan, ito. For some of us, what matters ay yung gusto natin. Pero itong taong ketongin, maganda yung disposition na tinuturo sa atin. Sabi niya, kung gusto po ninyo, kayo na po ang bahala, Panginoon. Kayo na pong bahala. Ang puntong tinuturo sa atin, ay tinuturo sa atin ng taong may ketong ngayon to present ourselves to God. To present ourselves to God. Kumbaga, ipasa Diyos. Ipasa Diyos. To learn to listen to His will. Kung anong gusto ng Panginoon. Ito po yung bagay na tinuturo sa atin ngayon ng taong may leprosy sa gospel. Secondly, let us go to the attitude of Jesus. Nung sinabi to ng may leprosy, anong sabi ni Jesus? Sabi sa gospel na nahapag siya, iniunat niya ang kamay, He reached out. Kahit bawal hawakan at hinawakan niya. Kahit bawal hawakan. At napagaling niya yung tao. Nang ibig pong sabihin, wala pong sakit na hihigit pa sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Sa mata ng Diyos, hindi tayo marumi. Sa mata ng Diyos, tayo po'y special. Yun nga lang, kailangan ng disposisyon, kagaya nung may ketong. Panginoon, kung gusto po ninyo. Walang hihigit pa. Kahit anong sakit, kahit anong kasalanan, sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Wala. Alam ko, God would always touch and heal us. Tayong lahat ay may kahinaan. Tayong lahat, kagaya ng kitongin, may sakit. Tayong lahat, makasalanan. Tayong lahat, mahina. And there are times na marami sa atin ang nahihiwalay sa Diyos. And the gospel today is telling us, is teaching us, gaya nung ginawa ng taong ketongin, na lumapit sa Diyos at sabihin, Panginoon, kung gusto po ninyo. At sigurado ako na God will reach out to us, hahawakan tayo, at ibabangon tayo ng Panginoon.